come with us to collect Bearlauk, and we just traveled 20 minutes kung saan kami nakatira, and we actually got this trail from somebody we know. Unfortunately, on the way to the trail, umulan, and we had to go back, and luckily for us, there was already Bearlauk na tumutubo sa riverside, so hindi talaga kami na zero. So, basically, bumalik na lang kami kung saan na kami nanggaling, and ito yung Bearlauk na nakita namin. Sobrang dami nila, pero yung problema kasi sa Bearlauk, marami siyang doppelgangers. So, dapat alam mo yung gagawin mo. So, basically, yan yung gagawin mo. Yung gagawin mo is magkuha ka ng maliit na portion ng plant, tapos i-crush up mo and singutin mo. If yung amoy is parang spring onions na or parang garlicky, Bearlauk na yon. Actually, maraming ways para ma-determine if Bearlauk yung isang plant. Kasi marami siyang doppelgangers, and unfortunately, yung doppelganger niya is super poisonous. Actually, dito sa Germany, may namamatay every Bearlauk season kasi napopoison sila. And pwede mo siyang ma-observe through sa structure ng leaves or paano siyang yung itsura niya. Pero para sa akin, parang dapat expert ka talaga. So, sa smell talaga kami nag-base kung Bearlauk pa talaga yung isang plant. And also, dapat wag kang kumuha ng marami. So, dapat 6 to 10 leaves lang yung kunin mo per plant at iiwan mo yung roots. Kasi yung goal natin is next year is kailangan niyang tumubo ulit. And dito sa Germany, may rules sila about foraging. If magpo-forage ka lang sa forest na for your own consumption, pwede yun. Pero if makita ka ng pulis na meron kang 5 bags ng mga vegetables na nakuha mo sa forest, medyo hindi naman yung pang your own consumption. So, dapat careful tayo dito. Hindi ko alam if nasa batas talaga yan na bawal. Pero, let's be mindful na lang. Also, be careful sa ganitong plant. Tawag dyan nettle sa English. Tapos, pwede kang ma-sting yan. Kasi yung dulo ng dahon ay may mga sting. So, be careful lang sa nettle. Yan. So, ang nakita nyo is yung natawag nila dito na nettle in English, pero nakalimutan ko yung German name niya. And first time ko na-encounter niyan is naka-shorts ako, tapos lumalakad ako and hindi ko siya namalayan and yung paa ko. And sobrang hapdi, as in, sobra. Tapos naghilab talaga siya, or baka sensitive lang ako. Pero yung pagkakaalam ko, pwede siyang gawin tea, pero dapat siya, at the center of the leaf, at the other end of the center mo siya hawakan para hindi ka masting ng mga tiny hairs niya. So basically, mawawala naman yung stinging sensation sa nettle, pero medyo siya, medyo in a couple of hours pa siguro. Pero ilang beses na ako nabiktima niyan. Kasi sa Germany, parang may hiking culture sila at mahilig silang mag-hike. At yan yung bonding activities ng mga tao dito. So yan yung primary ways of making friends. So if mag-hike ka, hindi talaga maiwasan na masting ka ng nettle. And that's it for our Bearlauk collecting episode. I hope you guys enjoyed it, and thank you so much, and see you guys soon. Bye-bye!